Ang aking mga kaibigan, pag-isipan natin sandali sa oras na napakalalim, sumasalamin ito sa lahat ng nilikha. Isipin ang mga langit, ang mga lupain ng celestial kung saan ang mga anghel ay nagsisilbi sa perpektong pagkakaisa bago ang trono, Diyos. Na gayon, larawan ng eksena na naglahad sa mundo, ang Diyos, si Jesucristo, na naglalakad sa landas patungo sa krus. Ang tanong na sumasalamin sa mga edad, isa na pumukaw sa kaluluwa at pinapansin ang ating pananampalataya, ito ba ano ang ginawang iniga anghel nang masaksihan nila ang Mesiyas, kanilang hari ang napaka, sa gisang ni pag-ibig ng Diyos, na malapit sa kanyang huling hininga, may pagdiriwang ba, mayro, na mga kawalan ng pag-asa. Nag-alok ang Biblia ng mga sulyap sa hindi kapani, paniwalang misteryo na ito, na nagbubunyag ng isang katahimikan na nagsasalita ng dami tungkol sa lalim ng plano ng Diyos at ang gastos ng ating kaligtasan. Dapat na iting maunawa ng sandaling ito upang tunay na maunawa ng laki ng sakripisyo na ginawa ni Jesucristo para sa atin. Karaniwan ng kalangitan ay sumakay na may walang hanggang papuri, isang symphony ng pagsamba na nakadirekta sa makapangyarihang Diyos. Ang mga hosto ng celestial, na buhay na may ilaw at kapangyarihan, ay handa ng isagawa ang kanyang mga utos, ang bawat kilusan ng isang salamin ng banal na kalooban. Ngunit habang ipinanganak ni Jesucristo ang bigat ng kasalanan sa mundo patungo kay Golgotha, ang celestial symphony ay huminahon. Isang malalim na katahimikan ang nahulog sa mga angelic realms, isang katahimikan na higit na binggi kaysa sa anumang kulog. Ito ay ang katahimikan ng kalungkutan, ang katahimikan na ipinanganak ng nakamamatay na pagpigil. Isipin ang mga makapangyarihang nilalang na ito ng kapangyarihan ay lampas sa ating pag-unawa ng katapatan sa Diyos at ang kanyang anak na si Jesucristo ay ganap. Nasaksihan nila ang paglikha, nakipaglaban sa mga kosmikong laban at tumayo sa harap ng kaluwalhatian ng Diyos. Na gayon napanon nila ang kanilang hari, ang kanilang Panginoon, na nagtitiis min hindi maisip na pagdurusa sa magakamay ng mismong mga nilalang na ipinadala sa kanila sa ministro. Ang bawat hibla ng kanilang pagkatao, bawat likas na hilig na pinarangalan sa pamamagitan ng milenya, ng pagtatangol sa katuwiran, ay sumigaw para sa pagkilos. Ang kanilang mga tabak ay nanatiling schist, nakatiklop ang kanilang mga pakpak, tahimik ang kanilang mga tinig. Ang katahimikan na ito ay hindi pasibo na pagmamasid, ito ay aktibong pagsunod sa isang banal na plano na hindi nila lubos na naintindihan, ngunit tinanggap ng walang tigil na pananampalataya. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng mga sulyap, mga pahiwatig ng aktibidad sa langit, ang ngunit ang sandaling ito ay inilarawan na may natatangang kakulangan ng pakikipagsapalaran. Nagsasalita ito nagdamit tungkol sa likas na sakripisyo ng Diyos, kailangang maging anak, itanangang matanggap ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ipinatao pinipigilan ng makalanggit na lakas. Isalang-alang si Michael, ang arkanggel, ang kumander ng mga hukbo ng Diyos. Ang kanyang mismong pangalan ay nangangahulugang sino ang katulad ng Diyos, na sumasalamin sa kanyang mabangis na pagtatalaga sa banal. Pinalayas niya si Satanas mula sa langit, pinangunahan ng mga legyon sa digmang kosmiko, at tumayo bilang isang tagapagtanggol ng bayan ng Diyos. Ang kanyang buong pag-iral ay nakatuna pang ipagtanggol ang karangalan at tao ng Diyos at ang kanyang Mesiyas. Gayunpaman sa pinakakritikal na oras na ito, tulad ni Jesucristo, ang kanyang minamahal na hari, ay pinaglariwan, binugbog, at humantong sa pagpapako sa krus. Pinigilan si Michael. Maari mo bang manawa ng sakit ng pagbigil na iyon? Ang mandirigma na nabuhay upang ipagtanggol, pinilit na panoorin ng inosenteng anak ng Diyos ay nagdurusa hanggang sa kamatayan ng kanyang kalungkutan, na ibinahagi ng hindi mabilang na mga anghel na sumamba kay Jesucristo, ay dapat na napakalawak. Ang kanilang sakit ay hindi lamang empatiya, ito ay ang kosmiko na kalungkutan na nakikita ang kadalisayan na napinsala ng kasalanan, maganang dimit ng kadiliman, at buhay na sumailalim sa kamatayan, lahat bilang bahagi ng masalimuot, nakakatakot na plano ng Diyos para sa pagtubos. Sinasabi sa amin ng Biblia na nais nilang tingnan ang mga bagay na ito, na nagpapahiwatig sa misteryo kahit na hindi nila lubos na naintindihan.
Ang katahimikan ay hindi isang kakulangan ng pag-aalala, nung ditang pangwakas na kilos ng pagsusumiti sa soberanong kalooban ng Diyos. Ang katahimikan ay hindi isang kakulangan ng pag-aalala ngunit ang pangwakas na kilos ng pagsusumiti sa soberanong kalooban ng Diyos. Ito ay isang testamento sa ganap na otoridad ng plano ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang kanilang pananampalataya ay nasubok sa katahimikan na iyon. Tulad ng ating pananampalataya ay nasubok sa tahimik mahirap na sandali ng buhay kapag ang Diyos ay tila malayo. Nagtiwala sila sa karunungan ng Diyos. Alam na ang pagdurusa na ito, ang sakripisyo na ito ni Jesucristo ay kinakailangan para sa isang layunin na higit na mas malaki kaysa sa kanilang agarang pagnanais na mamagitan at ihinto ang sakit. Nakita nila marahil ay malabo sa una, ang paglalahad ng hustisya at tawa ng Diyos na nakipag-unay sa krus. Ito ay isang eksena na muling tukuyin ang realidad ni kosmiko na nasaksiyan ng mga nilalang na hindi pa nakikilala ang pagdurusa na nagbabahagi na ngayon sa malalim na kalungkutan ng nilikang Diyos. Bakit ang katahimikan mula sa langit? Bakit ang pagpigil kay Michael at ang mga legyo ng mga anghel? Sapagkat ang orkestra ng kosmikong drama na ito ay ang Diyos na Ama mismo. Hindi ito kawalang interes o kawalan ng kakayahang kumilos. Ito ay ang sinasadya, masakit na allowance ni pagdurusa ng kanyang minamahal na anak para sa isang layunin na lumampas sa pag-unawa sa anghel at maging ang pag-unawa sa tao hanggang sa isiniwalat sa pamamagitan ng Biblia. Ang Diyos na Ama ay hindi lamang isaway kinaniti mga jari ito, inorder niya ito, pinayagan niya ang kalupitan, pangungutya paghihirap, dahil alam niya na ang walang kaparis na sakripisyo na ito ay ang tangging para na apang mapagasundo ang isang nahulog na mundo sa kanyang sarili. Maisip tungkol sa lalim ng pag-ibig na kinakailangan para sa isang ama na kusang isuko ang kanyang anak sa gayong pagdurusa. Tinutulik sa neto ang aming limitadong pag-unawa sa tao ng pagiging magulang at proteksyon. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang proteksyon. Ito ay muling pagtubos. Nakita niya ang sangkatauhan na nakulong sa kasalanan na nahiwalay sa kanyang presensya na nakaharap sa walang hanggang kahihinatnan. Ang kanyang hustisya ay humiling ng isang presyo, isang perpektong sakripisyo para sa mga disagdal na tao. Si Jesucristo, ang walang kasalanan na anak ng Diyos, ay ang tanging may kakayahang magbayad ng walang hanggan na presyo. Ang pagdurusa ni Jesucristo sa krus ay ang kinakailang ng palitan ng kanyang buhay para sa atin, ang kanyang kadalisayan para sa ating kasalanan, ang kanyang pagiging perpekto para sa ating pagkadilim. Hindi ito isang aksidente sa kosmiko o isang plano B. Ito ay planong ng Diyos mula sa bago ang pundasyon ng mundo na ipinahiwatig sa buong lumang tipan at malinaw na ipinahayag sa Biblia ang bagong tipan. Ang bawat guhit sa kanyang likuran, ang bawat tinik na tumusok sa kanyang kilay, bawat kuko sa pamamagitan ng kanyang mga kamay at paa, bawat pagingang paghihirap, lahat ito ay tinis para sa isang layunin. Ang hangaring iyan ay ikaw, at ako, at ang lahat na kailanman ay maglagay ng kanilang pananampalataya sa Kanya. Ang pagdurusa na ito ay ang pisikal na pagpapakita ng pagdadala ng bigat ng kasalanan sa mundo. Ang espiritual na paghihiwalay mula sa Diyos Ama habang siya ay naging kasalanan para sa atin mga taga-Korinto fin. Ito ay isang malalim, nakakatakot na transaksyon na nangangailangan ng napakalawag na pag-ibig mula sa parehong ama na nagpadala sa kanya at sa anak na kusang nagpunta. Ang ating pananampalataya ay itinayo sa pundasyong ito na ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak, ang kanyang katarungan ay lubos na, at ang kanyang awa ay napakalalim na ibabalik niya ang ganitong paraan sa pamamagitan ng pagdurusa at kamatayan ni Jesucristo. Ang layunin ng kanyang pagdurusa sa makatuwid ay hindi makatwirang sakit. Ito ay ang paggilos ng pagbabayad sala, ang pagbridging ng kalungkutan sa pagitan ng isang panal na Diyos at makasalanang sangkatauhan. Nasiyahan ito ng matuwid na hinihiling ni Diyos habang sabay na nagpapakitang walang hanggan na loak ng kanyang pag-ibig. Ito ay pangunahing kaganapan sa paligid kung saan ang lahat ng kasaysayan ng tao at ang muling pagtubos ng Diyos ay umiikot. Kung wala ang krus, walang kaligtasan.
walang kapatawaran ang mga kasalanan, walang pag-asa ng buhay na walang hanggan sa Diyos. Ang pagdurusa ay ang paraan. Ang pagkakasundo at kaligtasan ay ang wakas. Kinuha ang hindi maintindihan na pananampalataya mula kay Jesucristo upang matiis ito, nagtitiwala sa planong Ama kahit na sa harap ng gayong kadiliman at sakit. At nangangailangan ito ng pananampalataya mula sa amin upang tanggapin ang regalo ng kaligtasan na inaalok sa pamamagitan ng pagdurusa na iyon. Tinatawag tayo ng Biblia na tumingin sa krus upang maunawa ng laliming pag-ibig ng Diyos na ipinakita doon. Ito ay isang pag-ibig na nagpapahintulot sa hindi maisip. Alamang maluwalhating kinalabasan, ngunit bago ang maluwalhating kinalabasan, na iyon mayroong landas ng panghuli kahiyan. Larawan ang eksena sa Jerusalem, hindi ang triumphal entry ng Paumlinggo, ngunit ang mabagal, pahirap na martsa patungong Golgotha. Matapos ang pagkakanulo, ang pag-aresto, ang mga ilegal na pagsubok may kakaganapan na inihula sa Biblia, si Jesucristo ay sumailalim sa hindi masasabi na pang-abuso at emosyonal na pang-abuso ng mga isang nag-isa ay idinisenyo pang-ifle. Ang balat mula sa buto, isang brutal na kilos na nag-iwan sa kanya ng mahina at pagdurugo bago magsimula ang pagpapako sa krus. Ang mga sundalo na kumikilos sa ilalim ng autoridad ng Romang ngunit na fulid ng kalupitan ng tao ay nagdagdag ng mga layer ng pangungutya. Bihisan nila siya sa isang lilang balabal, inilagay ang isang korona na pinagtagpi ng matinik sa kanyang ulo at isang tambo sa kanyang kamay bilang isang setro. Lumuhod sila sa harap niya, dumura sa kanya at sumiga, "El Hari ng mga Hudyo." Hindi lamang ito sakit sa pisikal, ito ay kinakalkula na marawal na kalagayan, isang pagtatangka o pangalisin ng anumang pagkakatulad ang dignidad o autoridad. Siya na Diyos na nagkatawang tao na humawag sa mga bituin sa lugar, pinayagan ang kanyang sarili na mabawasan sa isang bagay na pangungutya. Ang kusang kahiyan na ito ay marahil isa sa mga pinakamahirap na aspeto para sa atin na maunawaan. Bakit? Sapagkat nakatayo ito sa kaibahan ng kalikasan ng tao, na patuloy na nagsisikap para sa kapangyarihan at pagkilala. Gayunman, pinatawad ni Jesucristo ang kanyang sarili, tulad ng inilarawan ng Biblia, na kinukuha ang mismong kalikasan ng isang lingkod. Mga sugad na ipinanganak niya hindi lamang mula sa pag-aakusa at tinik, ngunit mula sa mga kuko at sibat ang pisikal na presyo na binayaran para sa aming kalayaan. Mga bawat guhit, bawat pagbutas, isang testamento sa lalim ng kasalanan at ang higit na lalim ng pag-aibig ng Diyos. Habang dinala niya ang mabibigat na krus sa mga lansangan, natitisod sa ilalim ng timbang nito, ipinagpatuloy ng napulutong ang kanilang mga panunuya at pang-insulto, ang mismong mga tao na kanyang pinagaling nagturo at nagpakitang pakikiramay na madalas na sumali sa mga years. Ang pampublikong pagpapahiya na ito ay bahagi ng paghihirap na tinutupad ang mga sinaw ng hula tungkol sa naghihirap na lingkod. Isipin ang panloob na pagkikibaka, ang napakalawak na presyon, ang pisikal na paghihirap, ang espiritual na bigat ng kasalanan sa mundo. Kinuha nito ang isang banal na antas ng pananampalataya para magpatuloy si Jesucristo, nagtitiwala sa plano ng Ama sa kabila ng paghihirap. Ang kanyang kalikasan ng tao ay dapat na sumiga, gayunpaman ang kanyang banal ay mananatiling nakahanay sa hangarin ng Diyos. Sa gitnang ilabis na pagdurusa at kahiyan, gayunpaman, ang Biblia ay nagbibigay din sa amin ng mga sulyap sa kanyang hindi paniwalang pakikiramay. Kahit na ipinako sa krus, ang kanyang mga salita ay, "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa." Lucas 23:34. Isipin mo yan, sa gitna ng kanyang pinakamasamang sakit, habang tinitiis ang pangwakas na kilos na kawalan ng katarungan, ang kanyang pokus ay hindi sa kanyang sariling pagdurusa, ngunit sa espiritual na estado ng kanyang mga durusa. Ito ay puso na Diyos na ipinakita kay Jesucristo. Isalang-alang ang mga babaeng umiyak habang siya ay pumasa. Sa kabilang kanyang sariling paghihirap, lumingon siya sa kanila, binabalan silang pagatol na makarating sa Jerusalem.
na nagpapakitang pag-alala hindi para sa kanyang sariling kalagayan kundi para sa kanilang hinaharap. Hindi ito isang malayong, walang pag-aingat na Diyos. Ito ay ang Diyos na naglalakad sa gitna namin, nakakaranas ng buong spektrum ng sakit at kalupitan ng tao nang ngunit tumugon sa banal na pag-aibig at pakikiramay. Ang pagtingin sa kanyang mga pahabang siya ay nakabitin sa krus. Kung makikita natin ito, ay magiging isa sa malalim na kalungkutan para sa kasalanan na nangangailangan ng gayong sakripisyo, ngunit isa rin sa walang katapusang pakikiramay sa nawalang sangkatauhan na namamatay siya upang makatipid. Ito ay isang hitsura na tumusok sa kaluluwa, na inihayag ang totoong gastos ng kasalanan at ang hindi mababago na biyaya ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay iginuhit sa hitsura na iyon, ang pagbabakita ng pag-ibig na lumampas sa pag-unawa. Ito ay nagpapalala sa atin na kahit na sa ating pinakamadilim na sandali, kapag naramdaman natin ang pinakanasira o napahiya ng ating sariling mga pagkabigo, ang titig ni Jesucristo sa atin ay isa sa walang tigil na pakikiramay at pagtanggap na malayang inalog dahil sa kanyang tinis. Ng Biblia ay punong mga account na nagpapakita ng mga lokalidad na ito, nang ito hindi kailanman mas malinaw na ipinapakita kaysa sa krus. Hinahamon natin na palawakin ang parehong pakikiramay sa iba, maging ang mga nasaktan sa atin, na sumasalamin sa pagkatao ng Diyos. Ang pagdurusa na ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabayad ng parusa. Ito ay tungkol sa pagbubunyag ng mismong kalikasan ng Diyos, isang kalikasan na tinukoy ng hustisya, insaluatudeot hiot habanalatin ng pakikiramay. Ipinagitan nito ang sangkatauhan ng kakila, tulabot na katotohanan ng kasalanan at ang maluwaliting pag-asa ng kapatawaran na inaalok ni Jesucristo. Pinipilit natin itong ilagay ang ating pananampalataya hindi sa ating sariling pagsisikap, ngunit ganap sa kanyang tapos na trabaho, habang ang sangkatauhan ay nakikipag-ugnay sa malalim na mga implikasyon ng sakripisyo na iyon, ang pisikal na paghihirap, lalim ng emosyonal. Mayroong isa pang kaharian na nakakaranas ng kaganapang ito sa isang kakaibang paraan, ang hindi nakikitang kaharian, ang domain ng mga demonyong puwersa. Mula sa kanilang panana, ang krus ay hindi isang sakripisyo, ito ay isang pananakop. Pinanood nila si Jesucristo na ipinako sa kahoy na iyon, nakita ang buhay na lumayo, narinig ang pangwakas na siga, at ipinagdiwang nila. Isipin ang espiritual na kadiliman na sumabog sa isang paluktot, malisyosong tagumpay. Akala nila nanalo sila. Naniniwala sila na sa wakas ay pinatay nila ang ilaw, pinatahimik ang tinig ng katotohanan. Tinalo ang anak ng Diyos na buwagin ang kanilang kaharian ng piraso, pinapagaling ang mga may sakit na kanilang pinasakit, na pinalayas ang mga demonyong kinokontrol nila, na nakikipag-usap sa isang autorid, at na kinilabutan sila mula sa kanilang limitado, pananasalupa, na nakikita ang pisikal na pagkamatay ni Jesus, ang pangwakas na tagumpay. Wala na siya, kinuha namin siya, dapat ay ang madilim na bulong na sumisiga sa pamamagitan ng mga espiritual na lupay na kanilang sinakop. Nakita nila ang kahiyan ng pagdurusa, ang maliwanag na pagkatalo, at sila ay lubos na masaya. Ang kanilang pananampalataya, tulad nito, ay nasa kanilang sariling kapangyarihan upang masira, upang sirain magsinunggaling, at sa sandaling iyon, naniniwala sila na ang kanilang kapangyarihan ay sa wakas ay pagtagumpayan ng planong Diyos, ngunit sila ay malalim, mali sa kosmiko. Ang kanilang pagdiriwang ay nakaugat sa kanilang pangunahing kawalan ng kakayahan upang manuwa ng likas na katanggihan ng Diyos at ang tunay na layuning misyon ni Jesucristo. Ang nakita nila dahil ang wakas ay mahalaga lamang, mahalagang hakbang sa pangwakas na diskarteng Diyos para sa kanilang pagundo at pagtubos ng sangkatauhan. Ang krus ay hindi lamang isang instrumento ng pagpapatupad. Ito ang pinakanagwawasak na bitag na itinagda para sa mga puwersa ng kadiliman. Sa pamamagitan ng paghudyok sa sangkatauhan, sa pamamagitan ng pagmamanipula at tukso, upang patayin ang walang kasalanan na anak ng Diyos, dumiretso sila sa perpektong hustisya ng Diyos. Kita mo, ang mga demonyo ay may isang tiyak na legal na nakatayo sa akusasyon ng makasalanang sangkatauhan sa harap ng Diyos,
Batay sa banal na batas at hustisya, ang sangkatauhan ay nasa ilalim ng parusa ng kasalanan at sila ang mga nagsusumbong. Ngunit si Jesus ay walang kasalanan. Siya ang perpektong tupa. Kapag ang mga kapangyarihan ng kadiliman ay nag-orkestra sa kanyang kamatayan, hindi lamang sila nakagawa ng pagpatay, nakagawa silang cosmic treason laban sa ganap na kawalang kasalanan. Ang batas na ito ay hindi pinagsama ang kanilang kapangyarihan. Ito ay disamad sa kanila. Sinasalita ng Biblia ang tungkol kay Jesus na nagwawasak sa mga punong guro at kapangyarihan sa krus na gumagawan isang pampublikong paningin sa kanila. Ang kanilang napansin na tagumpay ay nag-trigger ng kanilang sariling pagkatalo. Sa pamamagitan ng pagpatay sa perpekto, walang kasalanan na tao na ubos nila ang kanilang tama upang akusahan. Ang krus ay hindi binigyan ng kapangyarihan ng mga ito. Ito ang platform kung saan ang kanilang kapangyarihan ay tiyak na nasira. Ang pagbabayad para sa kasalanan ay ginawa. Ngunit sa mismong kilos na iyon, ang isa na humawag ng kapangyarihan ng kamatayan na siyang Diablo ay natalo mismo. Ang kanilang pagdiriwang ay maikli ang paningin batay sa isang malalim na hindi pagkakunawa ng banal na ekonomiya at ang lalim ng pag-ibig at hustisya ng Diyos na nagtatrabaho sa tandem. Ito ay sentro ng ating pananampalataya. Ang mismong instrumento ng napansin na pagkatalo ay naging para ng tunay na tagumpay sa kasamaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Itinuturo sa atin ng Biblia na ito ay plano ng Diyos, isang karunungan na nakatago mula sa mga pinunang panahong ito, sapagkat kung alam nila, hindi nila ipako ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ang kanilang kamangmangan na hinihimok ng malisya ay ang pinakaunang susi na nakalok ang kanilang mga kadena sa sangkatauhan at pinatong ang mga kadena sa kanilang sarili. Ipinapakita nito ang hindi kapani-paniwalang madalas na kabalintunan para na gumagana ang Diyos na pinihit ang pinakadakilang sandatang kaaway laban sa kanila. Ang aming pananampalataya ay nakasalalay sa katotohanan ito ng krus ay hindi katapusan ng kwento, ngunit ang malakas na punto ng pag-on. At habang pinag-isipan natin ang malalim na theological na katotohanan, ibalik natin ito sa malikabok na daan patungong Golgotha. Larawan ng esena, si Jesus, binugbog, sinaktan, lubos na pagod, ay nagdadalang bigat ng mabibigat na krus. Hindi lamang ito pisikal na kahoy, ito ay bigat ng kasalanan ng isang katawan, ang bigat ng labanan sa kosmiko na ipinakita sa kanyang pagdurusa na laman. Ang mga sundalo, walang malasakit, marahil ay inis sa pagkantala na dulot ng kanyang mga hakbang sa pag-asa. Ang karamihan ng tao, ang ilan ay nanunuya, ang ilan ay umiyak, ang ilan ay simpleng nanonood, natanggal. Ito ay isang-isa ng ilan na kalupitan at napakalawag na pagdurusa. At pagkatapos, sa gitnang kadiliman na ito, ang Biblia ay nagtalang isang tiyak na sandali ng hindi inaasahang interbensyon. Pinipilit nila ang isang tao, si Simon ng Cyrene, na papasok lamang mula sa bansa upang dali ng krus para kay Jesus. Hindi ito isang gawa ng pakikiramay na sinimulan ni Simon, pinilit itong magtrabaho ng mga sundalong Romano. Siya ay malamang na isang bystander lamang, isang magsasaka o manlalakbay na ang landas ay intersected na may pinaka-mahalagang sandali sa kasaysayan sa pinaka-may siral na paraan. Isipin ang kanyang paggalito, ang kanyang pag-atubili, marahil kahit na ang sama ng loob sa pagtulak sa kakilakilabot na prosesyon na ito, hindi siya nagboluntaryo. Siya ay nakadraft sa pagdalang instrumento ng pagpapatupad para sa isang nahatulan na tao. Ngunit sa sapilitang paggilos na iyon, nakakakita tayo ng isang bagay na kapansin-pansin. Literal na hagbang ni Simon upang ibahagi ang pasanin kay Jesu Kristo. Kinukuha niya ang mabibigat na kahoy na hindi na maaring dalhin ni Jesus na mag-isa. Ito ay isang simple, pisikal na kilos, ngunit punong malalim na espiritual na kabuluhan. Nagsasalita ito sa katotohanan ng planong Diyos na naglalahad kahit na sa pamamagitan ng mundong, kahit na sa pamamagitan ng pagpilit. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa pisikal na pasanin ni Jesus. Ito ay isang simbolo. Si Simon, marahil ay hindi sinasadya, ay lumahok sa paglalakbay patungo sa krus, isang paglalakbay na sentro sa ating pananampalataya.
Itinampok ng Biblia ang detalyeng ito, tinitiyak na hindi namin makaligtaan ang tila malit na kilos ing ibinahaging timbang. Ipinapakita nito sa amin na maaring magamit ng Diyos ang sinuman sa anumang kalagayan upang maglaro ang isang bahagi sa kanyang mas malaking pagsasalaysay ng pagtubos. Si Simon ay hindi isa sa mga alagad, hindi isang apostol, hindi isang teologo. Siya ay isang tao lamang na dumadaan. Gayunpaman ang kanyang buhay ay naging magkakaunay sa buhay ni Jesucristo sa malalim na matalik na sandali ng ibinahaging pagdurusa. Hinawakan ng kanyang mga kamay ang parehong magaspang na kahoy na dinala ni Jesus. Ang kanyang mga balikat ay nagbigay ng bigat na nagdurok sa anak ng Diyos. Ang sandaling ito kasama si Simon ay nagpapaliwanag ng ibang aspeto ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay hindi lamang ang mahusay, kosmiko na tagumpay sa krus, ngunit ang pagkakaroon ng gawain ng Diyos kahit na sa maliit, pakikipag-ugnayan ng tao sa daan. Ito ang pag-ibig na nagsisiguro sa pasanin, kahit na mabigat, ay hindi ganap na nag-isa, kahit na ni Jesus mismo sa kanyang kahinaan sa lupa. Nakikipag-usap ito sa isang prinsipyo sa loob ng eting pananampalataya na tinawag tayo upang makatulong na magdala ng magdapasanin ng isa't isa, tulad ng pagtulong ni Simon na dalhin ang pasanin ni Kristo. Ito ay foreshadows sa kakaibang paraan, ang panawagan para sa lahat ng mga nampalataya na kumuha ng kanilang sariling krus at sundin si Jesus. Ang sapilitang serbisyo ni Simon ay nagiging isang hindi inaasahang halimbawa ng pagdalang krus, isang imahe na pinag-usapan na ni Jesus. Ang Biblia ay hindi nagbibigay sa amin ng maraming detalye tungkol kay Simon pagkatapos, ngunit ang kanyang pangalan ay napanatili para sa kawalang hanggan sa mga ebanghelyo, isang tipan sa isahan, sa pilitang pagkilos ni tulong sa Via Dolorosa. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay gumagana sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang tao sa hindi inaasahang paraan. Ang kanyang plano ay hindi umaasa lamang sa kusang at malakas, ngunit maaring isama ang nag-atubili at ang paserbi ng detalyeng. Ito ay binibigyang din ng sangkatauhan ni Jesucristo na siya ay tunay na tao, may kakayahang pisikal na pagkapagod at nangangailangan ng tulong, at itinatampok nito ang banal na patunay na nakayos para sa tulong na iyon, kahit na sa pamamagitan ng Roman force. Ang batas ni Simon, iyon pa man ay sinimulan, pinayagan si Jesus na makumpleto ang pisikal na paglalakbay sa lugar kung saan magaganap ang pangwakas na kilos ni pagbabayad sala. Ito ay isang kinakailang ng hakbang sa landas patungo sa krus, ang mismong instrumento kung saan ang kapangyarihan at pag-aibigan. Diyos ay tiyak na pagtagumpayan ang mga kapangyarihan ng kadiliman na nagpapatunay sa bedrock ng ating pananampalataya. Sa pag-isip tungkol sa pagtulong ni Simon, dinala nito ang katotohanan na kahit na sa pinakamadilim na oras, kahit na ang pagdurusa ay tila napakalaki may mga sandali na inilagay ng Diyos, nang ibinahaging pasanin, sandali kung saan ang bigat ay pansamantalang nakataas kahit na bahagang. Hindi ito upang mabawasan ang kakilakilabot ng krus, ngunit upang makila kung paano ang pagkakaroon ng Diyos at ang kanyang masalimuot na plano ay sumisid sa bawat hagbang ng nakakalungkot na paglalakbay. Hindi lamang ito ang pangwakas na sakripisyo, ngunit ang buong landas patungo dito na punong sakit, pagkakanulo, at mga sandali ng hindi inaasahang tulong na tulad nito mula kay Simon. Ipinapaalala nito sa atin na ang tiyempo at pamamaraan ng Diyos ay hindi palaging ang inaasahan natin, ngunit ang kanyang layunin ay naneg. Ng papel ni Simon, gayunpaman malito sa pilitang, ay bahaging banal na koreografiya na humahantong sa kasugdulan ng kasaysayan ng kaligtasan na pinapatibay ang malalim na katotohanan ng ating pananampalataya na ang Diyos ay may kapangyarihan kahit na higit sa pagpilit na tao at Roman. Habang ipinagpatuloy ni Jesucristo ang kanyang napakahirap na paglalakbay, papalapit sa buroling Golgotha, ang esena ay lalong lumago. Ang ingay ng karamihan ng tao isang halo ng pangungutya, morbid na pag-usisa, at marahil ang ilang tunay na kalungkutan ay malaganap. Ang pisikal na pagkapagod ay dapat na malalim sa kabila ng tulong ni Simon, ngunit sa kabila ng pisikal na tolat ang pagalit na kapaligiran,
Isipin ang emosyonal at espiritual na pasanin na dinala ni Jesus. Hindi lamang siya naglalakad patungo sa isang pisikal na kamatayan, naglalakad siya patungo sa panghuli paghaharap sa kasalanan mismo, ang bigat ng paghihimagsik sa mundo laban sa Diyos sa kanyang mga balikat. Ang malalim na gawa ng pag-ibig at sakripisyo ay ang mismong pundasyon ng ating pananampalataya. Sa gitnang mga pulutong ng mga tao, maraming mga nadilamang, ang iba ay aktibong nagalit, mailan na sumunod sa mga puso na nasirang ngunit matatag. Sinasabi sa amin ng banginang Biblia ang tungkol sa isang pangag ng mga kababaihan na umiyak para sa kanya, kung saan si Jesus ay lumingon at nagsalita ng mga salita 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 ng mga tungkol sa inaharap ng Jerusalem. Ngunit mayroong isang mas matalik na bilog na naroroon na nakatayo sa malapit. Ang kanilang kalungkutan na isang tahimik, nakakalusot na sakit. Alam natin mula sa mga account sa Ebanghelyo, lalo na ang sariling patuto ni Juan sa Biblia, na ang kanyang ina, si Maria, ay naroon. At kasama niya, na tumayo ng matapat sa tabi niya, ay si Juan, ang alagad na minahal ni Jesus. Ang kanilang pagkakaroon sa puntong ito sa Via Dolorosa ay hindi kapani-paniwalang makabuluhan. Karamihan sa iba pang mga alagad, takot na pagtagumpayan ang kanilang mga pangako, ay tumakas o nagtatago. Ngunit si Juan, marahil ay pinalakas ng kanyang natatanging kaugnayan kay Jesus, at tiyak na hinihimok ni katapangan at katapatan na natili. At si Maria, isipin ang paghihirap ng isang ina na nanonood ng kanyang anak na lalaki, walang kasalanan at pagdurusa, na dala ang instrumento ng kanyang sariling pagpapatupad. Ang kanyang puso, na hinulang matagal na, ay tinusok. Gayunpaman, nandoon siya, hindi siya tumalikod. Hindi niya ito pinabayanan sa kanyang pinakamadilim na oras. Ang kanyang katapatan, ang kanyang walang tigil na pananampalataya sa kanyang anak at sa misteryosong plano na Diyos, kahit na ang plano na iyon ay nagbukas sa gayong kakilakilabot na pagdurusa, ay isang malakas na halimbawa sa atin. Ang engkwentro, kahit na hindi inilarawan sa tahasang detalye sa lahat ng mga ebanghelyo bilang isang tiyak na paginto, ay naunawa na nangyari sa landas na ito. Si Jesus, malamang na humina at nahirapan nakita ang kanyang ina at ang kanyang minamahal na alagad. Itinalang Biblia ang nakamamatay na sandali mamaya sa pananing cross, nang ipinagkatiwala ni Jesus si Maria sa pangangalaga ni Juan. Ngunit ang kanilang presensya na magkasama sa landas na humahantong sa krus ay binibigyang din ng lalim ng kanilang koneksyon kay Jesucristo at sa kanilang malalim na pananampalataya. Hindi lamang sila mga tagamasid, sila ay mga kalahok sa paghihirap, pagbabahagi sa pagdurusa dahil sa pag-ibig at debosyon. Ang kanilang katapatan ay nakatayo sa kaibahan ng pagkakanulo at pag-aabandona na naranasan ni Jesus mula sa iba. Itinampok nito ang walang hanggang lakas ng pag-ibig at pananampalataya kahit na sa harap ng labis na kawalan ng pag-asa. Sa sandaling ito, ang pagkakaroon ni Maria at Juan sa Via Dolorosa ay nagpapaalala sa atin na kahit na sa pinakamalawag na sandali, ang Diyos ay nagbibigay ng isang sukatan, kagainawaan sa pamamagitan ng koneksyon ng tao at matapat na pagsasama. Nagsalita ito sa kahalagahan ng pagiging naroon para sa mga nagdurusa, nag-alok ng tahimik na suporta o isang matatag na presensya, katulad ni Juan ay para kay Maria, at pareho si Jesus. Inilalarawan nito na ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa mga pangako na kunaga Diyos sa mga oras na kadalian, ngunit ang pagawak sa kanila, kung minsan sa napunit na katahimikan, kapag ang landas ay malupit at ang hinaharap ay tila nawala sa anino. Ang kanilang presensya, ang kanilang pagpayag na lumakad ng nakamamatay na landas kasama si Jesucristo, ay isang makapangyarihang testamento sa lalim ng kanilang pag-ibig at ang lakas ng kanilang pagkumbinsi na nakaugat sa kung sino ang kilala nila. Matapos ang nakakasakit na paglalakbay kasama, ang Via Dolorosa na abot ng prosesyon ng Golgota, ang lugaring Bungo, narito sa maliit, mabato na burol sa labas ang mga padereng langsod, ng pangwakas, brutal na kilusay o pang magbukas. Nangahingi na ay makapal na may pagiting, isang halo ng ageris ni karamihan,
ang malupit na mga utos ni mga sundalong Romano, at ang tahimik malalim na kalungkutan ng ilang mga natiling tapat. Inalok nila si Jesus ng inumin ng alak na halo, halong may abdo umir isang kaugalian na narkotiko na nangangahulugang mapurol. Ang sakit, ngunit natikman niya ito at tumanggi. Pinili ng harapin ang buong kakilakilabot ng pagpapako sa krus na may malinaw na pag-isip, na yakapin ng lubusan ng pagdurusa. Pagkatapos ay hinubaran siya ng mga sundalong kanyang mga damit na narahatid ng maraming para sa kanila, na tinutupad ang mga sinang mga hula na naitala sa Biblia, na binibigyang diin ang bawat detalye ng kaganapang ito ay bahagi ng isang banal na plano na inayos ng Diyos. Inilagay ng sundalo si Jesucristo sa crossbeam, ang tunog ng martilyo na nagmamaneho ng nagkuko sa pamamagitan ng laman at buto ay dapat na sumiga sa buong burol. Isang tunog na sumasalamin sa kasaysayan at mugaboses sa gitnang pananampalataya ng bawat mananampalataya. Hindi lamang ito sakit sa pisikal, ito ay bigat ng kasalanan sa mundo na inilalagay sa kanya. Ang krus ay pagkatapos ay itinaas pa tayo, at bumagsak sa socket nito sa lupa. Doon siya naghang, na suspindi sa pagitan ng langit at lupa, na nagdadalang mga kasalanan ng sangkatauhan. Sa itaas ang kanyang ulo, binasa ng isang inskripsyon, Jesus M. Nazareth ang hari ng mga Hudyo, na inilagay doon ni Pilato, marahil ay nakakagambalan, ngunit sa katotohanan na nagpapahayag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya ay ipinako sa pagitan ng dalawang kriminal, ang isa sa kanyang kanan, ang isa sa kanyang kaliwa, na inilagay siya sa mga nagkasala, isa pang detalye na inihula sa banal na kasulatan. Kahit na sa sandaling ito ng panghuli pagkasira at pagdurusa, ang pokus ni Jesus ay palabas hindi papasok. Nagsalita siya ng mga salita ng kapatawaran para sa mga nagpapako sa kanya, na nagpapakita ng isang pag-ibig na tunay na banal. Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Ang manganggawang biyaya na nakabitin sa paghihirap, ay isang malalim na testamento sa lalim ng kanyang paghihibig at ang layunin ng kanyang sakripisyo. Hindi ito ang pagkamatay ng isang marir na simpleng namamatay para sa isang kadahilanan. Ito ay perpektong tupa ng Diyos kusang ibigay ang kanyang buhay upang magbayad para sa mga kasalanan imundo. Ang kusang katanggihan ng kanyang pagsuko, ang kanyang sinasadyang pagpipilian upang matiis ito, ay sentro sa pag-unawa sa kapangyarihan at pagiging epektibo ng krus. Hindi siya kinuha ng sorpresa. Naglakad siya patungo sa sandaling ito ng may tinutukoy na pananampalataya, na kumpleto ang gawaing ibinigay sa kanya ng Diyos. Nilinaw ng Biblia na walang sinumang kumuha ng kanyang buhay mula sa kanya. Inilagay niya ito sa kanyang sarili. Tulad ng paghang ni Jesus doon, na nagtitiis ng hindi maisip na sakit at espiritual na paghihiwalay, inilarawan ng Biblia ang mga pambihirang kaganapan na nagaganap. Nang kadiliman ay sumaklo sa lupain mula sa ika-6 na oras hanggang sa ika-9 na oras, isang supernatural na kababalahan na nagpapahiwatig ang kosmikong kahalakahan ng sandaling ito. Ang mismong paglikha ay tila nagdadalamhati o gumanti sa pagdurusa ng tagalikan nito. Isipin ang katahimikan sa langit, isang magalang na hosh habang ang mga anghel napapanood sa gulat at kalungkutan habang binayaran ng anak ng Diyos ang pangwakas na presyo. Hindi ito isang sandali ng pagkatalo, ngunit ang climactic na kiloseng plano ng Diyos para sa kalitasan, isang pagpapakitang hustisya na sinalubong ng awa. Ang sakripisyo ni Jesucristo sa krus ay ang linchpin ng pananampalataya ng Kristiyano, ang tulay sa pagitan ng nahulog na sangkatauhan at isang banal na Diyos. Ang bawat luha na ibinuhos ni Maria, bawat sandali ng paggalito at takot na naranasan ni John, bawat hula na natutupad, ay itinuro sa nag-isang kaganapang ito sa Golgotha. Ang sakripisyo na ito ay perpekto at kumpleto, nasiyahan ang mga kinakailangan ng banal na hustisya minsan at para sa lahat. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa nakumpletong gawain ito na nahanap natin ang pagtubos at pagkakasundo sa Diyos. Ito ay pangawakas na pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Isang pag-ibig na napakalawak na ibinigay niya ang kanyang isang anak na lalaki. Ang krus ay nakatayo bilang isang permanent,
simbolo ng pag-ibig na iyon at ang perpektong sakripisyo. Ito ay kung saan nahanap ng ating pananampalataya ang saligan nito sa natapos na gawain ni Yesu Kristo. Ang katahimikan kay Golgota, ito ay mabigat, buntis na may bigat ng kasalanan ng tao at ang kapangyarihan, in-intersecting ng banal na pag-ibig. Ito ay isang sandali na nagbago ng kasaysayan magpakailanman, pagbubukas ng daan para sa lahat na maglalagay ng kanilang pananampalataya sa ipinako sa krus at nabuhay na Panginoon. Ang katahimikan ay nagsasalitang mga bolyumi, isang testamento sa napakalawag na gastos at hindi mababago na halaga ng nangyayari. Umiling ang lupa, ang belo sa templo ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba, na nagpapahiwatig na bukas ang daan patungo sa Diyos. Ito ay impakta tapos in lahat ng itinuro ng Biblia tungkol sa sakripisyo, ang nag-isang alay na hindi na ginagamit ng lahat, si Yesu Kristo, ang walang bahid na tupa, na nakumpleto ang kanyang misyo. Ang luhang bilo ay hindi lamang isang dramatikong kaganapan. Sinasagisag nito ang pag-alis ang hadlang sa pagitan ng makasalanang sangkatauhan at isang banal na Diyos. Ang pag-akses ay direkta na gayon, pinili kasama ang dugo ni Jesu Kristo. Ang lumang sistema ng mga sakripisyo na iniresita sa Biblia ay nakumpleto, natutupad, na hindi kinakailangan isahan, perpektong alok na ito. Ang sandaling ito sa krus, habang panlabas na lumilita bilang isang pagkatalo, ay sa katotohanan ng madiskarteng tagumpay ng walang hanggang panong ng Diyos. Ang bawat hula mula sa hardin hanggang sa krus ay natagpuan ng uwat amen kay Jesu Kristo. At pagkatapos sa gitnang imgadaing ng pangungutya ang pisikal na paghihirap, ay dumating ang deklarasyon na sumasalamin sa kasaysayan at kawalangan. Tapos natitelestay sa orihinal na Greek, hindi ito ang siga ng pagbibitiw ang buntong hininga ng isang pagtatapos ng buhay. Hindi, ito ang malakas sa pagpapahayag ng isang misyon na nagawa isang nakumpleto na gawain. Nangangahulugan nito na binayaran ng buo ang bawat utang na inutang ni sangkatauhan sa banal na hustisya, bawat kasalanan na naghihiwalay sa atin sa Diyos, bawat kahilingan ng batas na nabigo na iting matugunan lahat ay nasasakop ni sakripisyo ni Jesu Kristo. Ang bigat ng kasalanan sa mundo ay nakasalalay sa kanyang mga balikat, at sa deklarasyong ito, ninihayag niya na ang presyo ay nabayaran, ang tipan ay tinatakan sa kanyang dugo. Ito ay bedrock, ang aming pananampalataya. Ang natapos na gawain ni Jesu Kristo ay kung ano ang nagbibigay sa atin ng pagkakasundo sa Diyos. Hindi naman ito idinagdag na tatanggap lamang natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang kaligtasan ay isang regalo, hindi nakuha ang mga gawa, ngunit natanggap sa pamamagitan ng biyaya. Ito ay tapos na underscores na biyaya, ang kalooban ng Ama, ang plano na naglihibago ang pundasyon ng mundo, ay natapos ng anak na lalaki, ang gawain ng pagtubos, ang labanan laban sa kasalanan at kamatayan, ay nanalo. Ang parira lang ito ay tumuturo sa kumpletong katanggihan ng pagbabayad sala, wala ng kailangan, walang maring may dagdag. Natugunan ng mga kinakailangan ng matuwid na batas ng Diyos, ang kapangyarihan ng kasalanan ay nasira, at ang parang pabalik sa pakikipagunay sa Diyos ay binuksan. Para sa mga naglalagay ng kanilang pananampalataya kay Yesu Kristo, ito ay natapos, ay nangangahulog ang ating nakaraan, ay pinatawad, ang ating kasalukuyan, ay ligtas sa kanyang biyaya, at ang ating kinabukasan ay ginagarantiyahan sa kanyang harapan. Ito ay isang mensaheng hindi kapani-paniwalang kalayaan at pag-asa, nang direkta mula sa mga labi ng ating tagapagligtas sa kanyang huling sandali sa krus. Hindi lamang ito tungkol sa pagtitiis ng pagdurusa, ito ay tungkol sa pagtupad ng pagtubos. Ito ay tungkol sa pagtupad ng buong layunin kung saan dumating si Yesu Kristo sa mundo, mag-isip tungkol sa mga implikasyon para sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung natapos ang gawain, ano ang ibig sabihin nito para sa ating pagsusumikap, pagkakasala ang ating pagtatangka na kumitang pabor ng Diyos? Nangangahulugan ito na maaari tayong magpahinga sa kanyang nakumpletong gawain, ang pagbuo nating buhay sa matatag na pundasyon ng nagawa na ni Jesu Kristo, hindi sa kung ano ang sinusubukan natin gawin. Ang katotohanan,
Ito ay nagbabago sa ating pag-unawa sa biyaya, kapatawaran, at ating kaugnayan sa Diyos. Tumatawag ito sa amin na pangmabuhay ng isang buhay na may tumutugon na pag-ibig at pagsunod, na dumadaloy iba mula sa iba natapos na gawain ito, hindi iba patungo sa iba paggamit nito. At sa tabi ng deklarasyong ito ng pagkumpleto ng kosmiko, nakakahanap kami ng isa pang salita, pantay na malalim, sinasalita ng mas maaga mula sa krus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Inihayag nito ang puso ni Jesucristo, ang mismong kakanyahan ng pagkatao ng Diyos kahit nasa harap ng hindi maisip na pagdurusa at pagkakanulo. Hindi ito isang pakiusap para sa personal na paghihigantin ngunit isang panalangin para sa gaaktibong nagdudulot ng kanyang kamatayan. Ito ay walang enggan na awa ng Diyos na ipinapakita. Ang gawain ito ng kapatawaran na inaalok sa gitna ng paghihirap ay isang buhay na sagisag ng biyaya na siniguro ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Ipinapakita nito na ang krus ay hindi lamang isang transaksyon para sa kasalanan. Ito ay isang gawa ng pag-ibig para sa makasalanan. Itinatagda nito ang pamantayan para sa ating sariling buhay, na tumatawag sa atin na pangmapalawag ang kapatawaran dahil pinatawad tayo ng Diyos. Ang Biblia ay napuno ng mekan ni hustisya ng Diyos at ang kanyang awa, at sa krus, ang dalawang katangian na ito ay nakatagpo sa perpektong pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang hustisya ay humiling ingisang presyo para sa kasalanan, at ang awa ay nagbigay ng paraan ng pagbabayad at puso ng kapatawaran. Ama, patawarin mo sila, ay ang paunang paglasa sa ito ay tapos na nagpapakitang motibo sa likod ng sakripisyo, isang malalim matatag na pag-ibig at pagnanais para sa pagkakasundo, hindi lamang ng isang katauhan sa Diyos, kundi ang tao sa tao. Ipinapakita nito na kahit na sa kanyang pinakamadilim na oras, ang pokus ni Jesucristo ay sa iba, na sumasalamin sa walang pag-iibig na pag-iibig ng Diyos. Ang panalangin na ito ay isang malakas na paalala na ang kapatawaran ay sentro ng kaharian ng Diyos at sa gawain ni Jesucristo. Hindi ito kinita, ibinibigay ito na sumasalamin sa natapos na gawain ni Kristo at tinawag tayo upang mabuhay. Ang mga implikasyon ng kapatawaran na iyon sa ating sariling mga relasyon. Binibigyang din nito na ang pinanangplanong ng kaligtasan ay hindi lamang tungkol sa legal na transaksyon ngunit tungkol sa pagpapanumbalik ng mga sirang relasyon sa pagitan ng sangkatauhan at Diyos at kabilang sa sangkatauhan ng mismo. Ang kakayahang magpatawad maging ang mga taong labis na nagkamali sa atin ay dumadaloy mula sa kapatawaran na natanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ito ay isang nasasalat na bunga ng tapos na trabaho. Kaya, ang mga salitang ito mula sa krus, Ama, patawarin mo sila at ito ay tapos na, ay hindi lamang mga parirala sa kasaysayan. Ang mga ito ay mga katotohanan para sa ating pananampalataya, na inilalantad ang katangian ng Diyos, ang layunin ng misyon ni Jesucristo, at ang nakumpla. Tong kalikasan ng kaligtasan, isinusulat nila ang lalim ng pag-ibig ng Diyos at ang kapangyarihan ng sakripisyo na ginawa ni Jesucristo. Ang krus ay hindi ang wakas. Ito ay ang matagumpay na rurok na nagbukas ng daan para sa muling pagkabuhay at ang buhay na magagamit sa lahat ng naniniwala. Kaya, ang pagninilay-nilay sa malalim na kalaliman ng pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ng mga huling salita ni Jesucristo sa krus, lalo na ang panawagan na magpatawad at ang pagpapayag na ito ay tapos na, paano hinuhubog ng mga katotohanan ito ang iyong pang-araw-araw na paglalakad ng pananampalataya at ang iyong relasyon sa Biblia. Ibahagi ang iyong mga pagmumuni-muni sa mga komento sa ibaba. Gustong-gusto kong marinig ang iyong mga pananaw. Kung ang talakayan na ito ay sumasalamin sa iyo at nais mong ipagpatuloy ang paggalugad ng mga katotohanan na isiniwal, at sa banal na kasulatan, mangyaring magla ng ilang sandali upang subscribe sa channel, buhayin ang notification bell kaya ikaw ay nalertuhan, at sumali sa amin para sa aming susunod na video habang ipinagpapatuloy ng mga paglalakbay na ito ng magkasama. Hanggang doon, ito ay si Marco.